So, number one is bakit gusto mo na magmotor? Unang-una, gusto mo medyo astig. Maangas. Maangas. Now, pagka bumili ka ng motor, hindi ka basta pupunta sa shop para bumili ng motor. Pag bumili ka ng motor, i-consider mo yung 5 factors in choosing a motorcycle muna. Yan, alam ko Okay? yan. Alam ko So yan. number one is yung displacement. Gaano kalaking displacement ang kailangan mo? Anong cc? Okay. Oh, cc is cubic centimeter, so that's the size of the engine. May 125, may 50cc, may 250. May 150, may 200. Oh, 1,300. Sige, coach, anong magiging basis ko? Kunyari, paano ko ako ngayon, like, as in zero knowledge, anong malalaman ko kung anong CC? Okay. Kailangan mo mag-enroll kay Mel Okay. Aquino. Kasi ba't ka bibili? Hindi ka pa nga marunong. Exactly. That's number one. Ayan. So, pakap na tayo. Punta tayo sa school ngayon. Joke lang. So, ngayon, para lang mag-idea ka doon sa pagbili ng motorsiklo is yung displacement, yung laki ng makina kasi nandiyan yung torque at saka yung power. Top speed, kinukonsider yan. So, ngayon, syempre, kung maliit yung displacement ng makina, hindi siya ganun kalakas, hindi rin siya ganun kabilis. So, we start with that. That's a learner engine. Number 2 is yung seat height. Kung bibili ka ng motor, kailangan abot mo. Kailangan abot mo siya. Ngayon, dirt bike, given the example, matangkad ang dirt bike. There's a reason why matangkad siya because of the ground clearance. Dahil dadaan ka sa uneven road eh. Pero there are ways para ma-manage mo yung bike. So we teach bike handling. Ituturo namin Doon na sa ngayon inyo. papasok yung kailangan mo mag-enroll Ayan. ngayon. Ayan, kailangan mag-enroll ka. Yan. Okay. Pangatlo is yung tinatawag nating weight ng bike. Yung bigat. It should be 3 times your body weight. Or hanggang kaya mo siyang i-manage yung bigat ng motor. Number 4 is yung Coach, lapad. teka lang, sorry. Okay. Bakit kailangan yung bigat? Okay. Kung bibigyan kita ng Harley Davidson na 1800, pag nabuhol ka, may tatayong mag-isa. Alright. Then, maneuverability. Unang-una, pag experienced rider ka na, alam mo na kung paano i-maneuver yung bike eh. Pero kung nagsisimula ka pa lang magmotor, sabi nga, hindi kita bibigyan ng isang malaking subo. Kumbaga, bite size muna tayo para mas madali natin ma-dissolve or ma-absorb. Pero kung bibigyan ka ng sobrang laki kaagad, doon nagsisimula yung aksidente. Kasi number one, Saka hindi yung nila kaya anxiety i-handle yung bike. ng mga rider. Exactly. Napatunayan namin sa school yung seat height. Pag hindi abot ng rider o ng estudyante yung motor na ituturo namin sa kanya, hindi siya ganun 100% confident. Imbis na matulungan mo siya, iniisip, hindi ko abot to, baka mabol ko to, baka mabol ko to. Ganun sila mag-isip. So tanggalin mo na kagad yung pag-iisip na lang yun. Ikuha mo na sila ng bike na medyo mababa. Pag naabot nila yon, tsaka nila maintindihan, uy, okay to ah. Next coach, ano na yung susunod natin gagawin? So those are the 5 factors in choosing a motorcycle. If you're going to buy one, make sure meron kang salamin. Mirror. Kasi ang motor parang accessory siya. Bakit ka nagsusuot ng sombrero, ng salamin na shades, or pumaporma ka na maganda? Kasi angas eh. Para maganda yung angas. So pag sumakay ka sa motor, tignan mo rin yung sarili mo sa salamin. Kung anong Uy, eto yata tsura. to. Oo, tama. So the motorcycle is actually a character of you. Pag sinakyan mo yan, sasabihin mo sa sarili mo, parang hindi ko gusto itong motor na to. Lipat ka na ibang motor. Hanggang sa makikita mo na lang, the bike actually chooses you.